ako nag-search tungkol sa cancer. Karamihan talaga sa cancer, hindi nag-survive ang tao. Hindi talaga. Kasi nagtingin ako sa Google tungkol sa cancer. Nag-search ako sa mga groups na tungkol sa mga may cancer. Karamihan, hindi talaga nag-survive. Kasi siguro yun na talaga ang destiny nila na mamatay. Ganun talaga. Meron akong pina-follow sa TikTok na merong cancer. Lahat niyang post niya, binamasdan ko, pinapanood ko. Yun, na hindi siya nag-survive. Kaya, sinare ko rin nga ang ang story ko sa kanya. At sinabihan ko siya, lakasan ng loob niya. Magdasal siya sa Panginoon Ama Jesucristo. Kaya lang talaga, hanggang doon na lang talaga ang buhay. Sabi nga ng ama ni Papa, ang sakit nagagamot. Ang kamatayan, wala ng lunas at wala ng gamot. Pagka talagang nakadestiny ka ng mamamatay, mamamatay ka. Iyon ang ganun na talaga. Ako, simula nang dumating ako dito sa Canada, nagkaroon akong depression. Hindi ko yan alam noon kung ano ang depression. Kaya umuwi nga ako noong 1994, nakita ng iba kong mga kapatid na iba na ang kilos ko. Yun. Kasi, sinabihan ko sila may depression, pero hindi naman siguro nila alam kung ano ang depression. Yun. 2012, yun. Na-diagnose ako ng complex post-traumatic stress disorder dahil nga sa mga pinagdaanan ko. Ayoko nang isa-isahin. Kaya ganun lang na mayroon akong matinding depression talaga. Hanggang ngayon. Lalo na yung pagkawala ni mama, hindi ko makayanan kasi dito sama-sama kami no. Simula ng dumating sila dito, silang kasama-sama ko, kasama-sama namin. Siyempre, magulang mo yun. Siyempre, kahit paano, maapektuhan ka talaga. Kasi magulang mo yun eh. Ganun talaga kapag magulang mo o pamilya mo ang nawala, masakit sa loob talaga. Ganun talaga yun. Kahit ibang ang tao, pag nalalaman mong namamatay na, ay patay na, maapektuhan ka rin kasi, bata pa, wala na, ganun. Kaya, nung ako na-diagnose ng cancer, ovarian cancer, carcinoma, ovarian cancer stage 4. Ano yan talaga na, hindi ko in-expect yun na magkaroon ako nun. Pero dahil nga sa, nag-search ako, na ang isang tao kapag sobra ang depression, nahina ang immune system. Nag-search ako niyan sa Google. Na nahina ang ang immune system at kung ano-ano ng sakit ang pumapasok. Kasi mahina ng katawan mo wala nang panglaban. Dahil noon, grabe talagang depressed ko. Palagi kong naalala ang mga nakaraan, yung mga nangloko sa akin, kaliwat kanan, hindi ko ma-accept, yung mga invest ko, linagay ko sa investment, tulad nung bahay, sa Adam, sa Mission, 1993, hindi nakabalik sa akin yung nailagay ko sa bahay. Kasi nga, wala. Hindi na sa akin nakabalik, hindi na sa akin binigay. Sininter ko yun, na hospital nga ako noon na-emergency ako. Akala ko nga mamamatay na ako. Akala ko talaga kasi sumakit yung dibdib ko talaga. Na-emergency ako talaga. Nung nangyaring iyon. Kaya, tapos naloko pa ko ilang beses. Dahil sobra akong tiwala. Paulit-ulit akong naluloko. Kasi nga, naghahangad ako na may balik yung mga nawala sa akin.
Kaya nag-invest pa ako kaliwat kanan. Pero lalo lang akong naluloko. Kaya hanggang sa nagkasakit ako. Sobrang tiwala. Sobrang talagang tiwala. Diyan na ang isang tao. Diyan naluloko. Kahit mo pa yan, relatives, kapag sa pera, hindi ka dapat magtiwala. Kasi hindi mo alam kung maibabalik pa sa'yo. Kaya yun, nagkasakit ako, sobra kong depression. Yung pagkawala ni mama, na-depressed ako. Kasi siyempre, magulang ko yun. Kaya ngayon, iniisip ko lang si mama nagbabakasyon. Pero pag nadating na ang February, nalulungkot ako. At yun, siyempre, tinitingnan ko yung mga picture namin noon ni mama, yung nagsasama-sama kami, yun, naglalakad-lakad, yun na, pinapanood ko pa rin yun. Pinapanood ko pa rin iyon. Minsan-minsan. Pero ayoko na magpa-apekto kasi nga nasa remission ako. Yan. Tapos yung mga nagtawag ng social worker sa akin. Noong 2008. Yung na sinara-siraan ako. Tapos naulit pa yun. Yung 2015 yun. Dahil sa sobra akong depression, nag-commit suicide ako. 4 days ako sa ospital. Yung gamot na iniinom ko, pinaghalo-halo ko yun at ininom ko. Sobra akong depressed. Dahil nga, pag naalala ko yung mga ginagawa sa akin, yung mga paghuhusga sa akin, yung parang tapos nawala si mama, nagkaloko-loko yung marriage ko, yung ganon, tapos kaliwat kanan, ang mga pagbabash sa akin, sobrang mga haters, sobrang mga nagme-message sa akin ng mga hate messages, sobrang mga bashers ko, nalilalait ako mula ulo hanggang paa, yun. Tapos nalaman ko, isa pala sa mga bashers ko, pamilya ko. Yun, na-screenshot ko kasi nalaman ko rin na isa pala sa pamilya ko, isa kong bashers. Kasi nakita ko Kaya naka-screenshot yun. Kaya, masakit sa loob pero wala akong magagawa, di ba? At least alam ko na ganun talaga. May galit sa akin. Hindi ko nag-aalam. Hindi ako plastic. Kaya nga, nandito ako, nagla-live ako. Hindi ako plastic. Ayoko yung, sabihin sa akin, kung may galit sa akin, sabihin sa akin. Kasi ayoko malaman ko, ilang taon na pala nakakaraan, may galit pala sa akin. Ngayon, tapos malalaman ko lang. Mabuti na yun na malaman ko kung sino man sa mga kapatid ko may galit sa akin, sabihin sa akin. Para alam ko, mag-usap kung anong dahilan, kung ano yun, ang kinagkagalit sa akin, para alam ko. Tulad noon, nang nandun ako kay kaate, sinabihan ako na deserve ko na magkasakit ako. Kasi, kung hindi dahil sa akin, hindi namatay si mama. Kasalanan ko daw pagkamatay ni mama. At, yun, dine-deserve ko ang magkasakit at yun nga, kulang pa yun. Kulang pa ang sakit kong ito. Siguro, kung ako yung dine-deserve na mamatay na ako, siguro yun ang kabayaran ng hinahangad na mamatay na ako. Baka ganun talaga. May nagsabi raw sa kanya, kay ate, na dine-deserve ko na ako mamatay. Kasi, kasalanan ko kung bakit namatay si mama, kung hindi dahil sa akin, buhay pa sana si mama. Kaya, dine-deserve ko ang magkasakit at yun, kulang pa yun. Kulang pa itong sakit kong ito.
O, ganyan. Sakit ang, ay, makati ang likod ko. Yan. Pero nagpipray na lang ako na sana dagdagan pa ng kaunti pang taon ang buhay ko kasi yung mga anak ko kailangan pa ako. At may promesa ako sa buhay, may mission pa akong gagawin na iyon ang ang gusto kong gawin sa buhay. Kaya nga yung mga iba kong mga gamit dito, pinamimigay ko na, hindi pa nga matapos-tapos, kahit sinusort out ko, marami pa akong i-donate, marami pa akong itatapon. At yun, iba, hindi ko pa na-impake. I mean, patatiti pa na lang. Excuse me. Para maipadala na ka Ate Ami, yung mga pasalubong, yung mga para sa kanila, sa mga kapatid ko. Yan. Kaya, pag-uwi ko sa Pilipinas, iyo pang iba kong gamit, ipapamigay ko sa pamilya ko, relatives ko. Yun. Kasi nung nagkasakit ako, doon ko na-realize na ang pera, mga kagamitan mo, kung anong, wala na pala yan halaga. Kasi, ang pinaka-importante pala, yung wala kang sakit. Yung healthy ka, kailangan mo rin talagang pera. Pero hindi yun maging sakim ka, maging gahamang ka, maging ganid ka. Yung manggansyo ka ng kapwa mo para lang magkarami ka ng pera. Hindi yun mahalaga. Kasi hindi mo mautusan ng pera pag nagkasakit na. Naanohan ko yan naramdaman ko yan sa sabi ko, paano kung ako mamatay? Wala palang halaga yung mga gamit ko. Ang ibang gamit ko, itatapon. Ang ibang gamit ko, ikikip ng mga iba kong mga anak. Ang iba hindi, kasi mga lalaki ang mga anak ko. Ang mga gamit ko, sa mga babae. Siyempre, itatapon yun. Hindi ko yung alay, do-donate. Yung nga sabi ko kay Dino, nung nasa hospital si Dino, nagbibisita sa akin, na kung hindi ako mag-survive, yung iba kong gamit, ipamigay. At ipamigay sa, yan, kung kunin nila kung ano yung gusto at ipamigay sa iba. Kasi, wala naman ko ditong ibang mga kapatid na kailangan ng mga gamit ko. Kasi ang mga gamit ko naman, hindi naman mga importante. Para sa akin, importante yun. Pero sa iba, hindi. Yan. Kaya yung mga taong naghahagad na sobrang-sobra pera, okay lang yun. Yung kung galing sa trabaho mo, ganun yan. Pero yung iba nang luloko, napaglin lang. Tulad ako, ilang beses ako naloko. Yun. Siyempre, pagdating ng panahon, yung mga nangloko sa akin, pagdudusahan nila yun. Hindi pa man ngayon, pero mangyayari yun. Darating yun. Kasi siyempre, ang bawat hinanakit mo, bawat luha mo, na nawala yung pera mo, may karma. Kasi hindi lang ako isang beses umiyak nang ako naloko, nang ako linoko kaliwat kanan. Hindi lang ako isang beses umiyak. Siguro hindi ko na mabilang. Pero yung nagkasakit na ako, kasi nung time na yun talaga, hindi na ako natutulog. Palagi akong umiiyak, lalo na nung nag-iisa ako. Kasi naawa ko sa sarili ko. Pero ngayon hindi. Hindi na ako naawa sa sarili ko. Kasi nung nagkasakit ako, may time na naawa talaga ako sa sarili ko. Kasi nabi, bakit sa karami-rami ng tao, ako pa? Pero, hindi inano kong sarili ko na lumaban. Lumaban ako. Yun. Nagdadasal ako. Nagmamakaawa ako sa sarili ko.
nabigyan pa ako ng chance na mabuhay. Yun, na talagang kahit ako nasa banyo, nakahiga, nasa kahit anong ginagawa ko, nagdadasal ako talaga. Sa nabigyan pa ako ng chance na mabuhay. Yun. Kaya papasalamat ako at nakayanan ko yung chemo. Yung mga side effects ng chemo, sobra. May time na hindi ako makatulog. 3 days hindi ako nakatulog. Dahil sa side effects. Sakit ng katawan. Sobrang sakit talaga. Hanggang buto ang sakit. Hindi ka makatulog. Kaya, yung na sinagsabi na isa ako sa tumawag sa social worker laban kay Papa. Paano ko nagawa yun? Nang panahon na yun ay hindi ko nga makayanan ng sarili ko at magawa ko pa yun. Saka hindi ako ang tao mahilig magtawag na kung ano laban sa kapwa ko. Hindi yan. Kasi pag nagawa ka ng kasamaan sa kapwa mo, babalik yan at babalik yan. Babalik yan talaga. Hindi pa man ngayon, hindi pa man bukas, pero darating yun. Makakarama ang isang tao. Kung anong ginawa mong kasamaan sa kapwa, babalik yun sa'yo. Yan ang ko. Iyan, kaya, di ba, karamihan ng mga ibang namamatay, mamamatay, hindi basta mamatay-matay. Kasi nga, kailangan na pagbayaran kung ano man ang mga naging kasalanan nila. Kaya, itong kay Papa, na ayaw pa-eye surgery, hindi ko yung kasalanan. Hindi ko kinonvince si Papa na na hindi na siya magpa-eye surgery. Kaya nga Saturday, ngayon na darating, matawag ang doktor para ipakausap kay Papa. Kasi ayaw kung pagdating ng araw ay ako na naman ang sisigi ng lahat. Tulad ng pagsisi kay Mama. Na mabuti nga nung panahon na yun, may mga video ako kay Mama. Na inagalagaan ko sa hospital. Dito. Bago uwi si Mama sa Pilipinas. Yun, may mga video ako. Saka hindi ko kayang magtawag sa isa magulang o magtawag sa social worker labang sa magulang o kahit laban sa kapatid. Hindi ko yan magawa. Bakit sisirain mo? Tulad, ako naka-experience na yan. Na may tumawag ng social worker labang sa akin na sinabing unfit mom ako. 2008 yun. Hindi ko makakalimutan. September 15, 2008. May tumawag na social worker laban sa akin na unfit mother ako. Nagpo-prostitute daw ako. Nagda-drugs, alcoholic, at unfit mom nga. Pero napatunayan, hindi naman. Totoo. Yung gusto lang sirain yung buhay ng anak ko at buhay ko. Kasi dito, pag may nag-report na ganyan, di na kinukuha talaga at dinadala sa foster home. Karamihan yan ay nasisira ang buhay nila kasi nga nag-retaliate at karamihan mas lalong napapasama. Takot na ng mga anak ko, Mama, I don't wanna go to foster home. Ang ganun, syempre. Yung ko rin, ano bang nagawa kong sino na gumawa nito sa akin?
Tulad nga, wala akong mga kaibigan dito. Walang nakakaalam kung sino ako, kung anong pangalan ko. Walang ka. Pero noon, alam na alam. Alam na alam ang pangalan ko, ang pangalan ng mga anak ko, ang telephone number namin, ang bahay, lahat. Naulit naman yan. Yung kinakwento ko. Yung sobra kong depressed. Hindi ko na makayanan ang nangyari. Kasi bumabalik sa akin yung mga nangyari sa akin nung kararating, yung baguhan pa lang ko dito sa Canada. Lahat yun, nandyan sa utak ko. Kaya, yun, nag-overdose ako ng gamot ko. Pigmex ko yan at ininom ko. Yun, ako rin ang nagtawag sa social worker kasi naalala ko ang mga anak ko. Ay, hindi social worker. Ako rin tumawag sa sa 911. Kasi, naalala ko kung paano mawala ng magulang. Ang isip ko, paano kung mawala ko, paano ang gagawin ng mga anak ko? At that time na yun, may underage pag mga anak ko. Kaya nagtawag ako ng ambulansya. Pero, nakapasok na sa katawan ko yung gamot ko. Yun nga, nandoon ako sa ospital. Nandoon si Doc, nagbabantay sa akin. Yung sabi ko kay Doc, I'm sorry, babantayan ako. May pinainom sa aking maitim at sumuka nga ako. Pero nandoon na nga yung ko, ang gamot sa katawan ko. 4 days ako sa ospital. Kasi under observation ako. Kasi marami akong ininom eh. Ang kung tagal-tagalan noon, na siguro patay na ako, na-damage na yung liver ko, yung organs ko. Kasi nag-overdose nga ako noong panahon na yun. 2016 yun. Dahil nga sa sobrang mga nangyayari sa buhay ko na hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang i-handle. Talagang ang tingin ko hanggang dito na lang. Dito na lang talaga. Yan. Noong kauwi na ko sa bahay, syempre, doon sa dating bahay, doon sa lumang bahay, meron pang gamot ang katawan ko. Hindi pa ako nagpa-function na lahat nakahawakan ko, wala pa akong lakas, na nahuhulog. Yan. Naglalakad ako para wala akong lakas para akala mo, nasa ako, yung parang walang gravity. May tumawag na social worker para sa akin. Akala ko, para sa akin yun. Akala ko, dahil sa nangyari sa akin, akala ko, yun, matanong sa akin, bakit nagawa ko? Yun yung pabor sa akin. Nang dumating ang social worker, wala akong alam-alam, yung palang dalawang social worker na yun, against sa akin. Kasi may nag-report na ako daw ay violent. Ina-abuse ko daw mga anak ko. Unfit mother ako. Ganun naman ang mga yung mga accusations sa akin tulad ng 2008. Tapos, alcoholic daw ako at nagda-drugs ako. Ay, hindi ko madipinsan sarili ko kasi nga, kalalabas ko pa lang sa hospital, kahit ako nag-explain sa doon sa social worker, mas pa ang pagsalita ko, yung parang siyempre, yung gamot ko nasa katawan ko pa. Kaya nga, sige, nag-inom ako ng tubig, yung sabi sa akin. Pero ilang araw bago yun sa normal, yung katawan ko. Hindi ko na-depensyan sarili ko. Pero tinanong yung anak ko. Tiningnan. Nakita nila na okay naman. Kalagayan ng anak ko. Si Doc. Kasi ang pala nila, si Ilray, ang pala nila, kunin din itilagay na naman sa foster home. Oh my God. At doon talaga ako na ano ba itong ginagawa sa akin? Sino ba yun naman na nagsumbong laban sa akin? Yan. Kaya yun, sa kong iyon, sa sobra kong depressed, na hindi ko talaga may handle,
Mula noon, yun, nagkasakit ako. Doon ko na-realize ang mga nangyari sa buhay ko. Nung nagkasakit na ako. Yun na, sabi ko, oh my God, pinarusahan ko pala ang sarili ko. Kasi wala akong ginawa, umiyak, sisihin ang sarili ko sa mga nangyari sa buhay ko. Miserable ang buhay ko. Pero nga hindi na. Hindi, naging matatag na ako. Inano ko sa isipan ko, kailangan maging matatag ako. Hindi ako magpa-apekto sa mga nangyayari sa buhay ko. Kahit ano pang sabihin sa akin, ng iba kong pamilya, na si Dubi ay sinungaling, si Dubi ay tumbok mag-ibong, si Dubi ay traidor, si Dubi ay may kasalanan, kaya namatay si Mama, si Dubi ay may kasalanan kung bakit hindi si Papa nag-eye surgery. Hindi ako maano yan. Ayoko nang, okay lang, kung anong sabihin sa akin. Yan. Kaya, sabihin pa na ako ang pinakamasama sa lahat ng magkakapatid, okay lang. Sabi, kahit anong isabi sa akin, okay lang yan. Alam nga naman na, magmakaawa ako na wag nyo akong ganyan, wag nyo akong husgahan kasi di ako ganyan. Hindi. Kasi yun na nasa utak. Yun na nasa utak, hindi na yun mababago. Kasi yun ang pagtingin sa akin. Na masama akong tao, sinungaling, ano pa yun, traidor, tugbok mag-ibong, ano pa yun. Yun, napakasama akong tao. Plastic ako. Hindi mo na mababago yan sa isang tao kapag iyan na talaga ang tingin sa'yo. Hindi na yan mababago. Kaya, yun. Ayoko makipag-away, yan. Dahil ako lang, pag ginawa ko yun, makipag-away ka, makipagdakdakan ka, o ianuhin mo sarili. Hindi ako ganyan, makipag-away ka. Kung ano, ako ang talo. Kaya hayaan ko na lang. Kung anong sabihin sa akin, o kung pag ikwento ako, doon nga sa si Roma, ipinagkwento ako na wala akong utang na loob. Kaya ang dapat, siyempre yung iba, makikinig yun, ay kasi nakikinabang, kahit dinig ng dinig. Pero, yung sinabi na wala akong utang na loob, yung yun nga wala akong alam-alam, pinagsasabi na pala wala akong utang na loob. Kaya kung anong sa akin, okay lang. Basta hindi ako magpapa-apekto. Dahil ang ikli lang ng buhay. Hikli lang talaga ng buhay. Maraming mga tao na mamatay. Kaunti lang sakit, patay na. Tingnan. Marami ako nagtitingin yan sa Google. Tungkol sa mga kung sino ang namatay na mga artista, yung mga sikat na artista. Tinitingnan ko yun O kung ano ang dahilan kung pagkasakit nila. Karamihan yan, talagang may sakit. Ang iba nag-overdose. Ang iba yung na-overdose sa drugs. Ang iba na heart attack. Tingnan mo yan. Ang ikli ng buhay. Mga sikat pa yan artista mga mayayaman pa yan. Ikli lang ng buhay. Kaya
kung ako magpapaapekto sa mga paghuhusga sa akin, ako ang talo. Tulad noon, na nasobra akong naapektuhan, ako ang talo. Yun. Kaya nag-live ako. Kaya kung sino na sa mga pagkapatid ko, iba kong kapatid, galit sa akin, lumapit sa akin, sabihan ako. Kasi ayoko na, nakikipag-usap pala ako sa iyo, di ko alam, may galit ka pala sa akin. Galit na tago-tago. Pakatapos, pakalipas ng ilang taon, sasabihin mo sa akin na may kasalanan ako sa iyo. Dapat sa umpisa pa lang sabihin. Sa umpisa pa lang. Ate Dobe, Dobe, ganyan. May kasalanan ka sa akin, ganito ang ginawa mo sa akin. Para naman, may sabi kung ano ang side ko rin. Ganon, hindi yung wala akong kaalam-alam. Pakalipas ng ilang taon, may galit pala sa akin. Doon nagalit sa akin. Mali yun. Kaya sa lahat ng mga mga kapatid ko, kung sino man sa inyo may galit sa akin, sabihin nyo sa akin kung ano ang pagkakamali ko sa inyo. Ayoko na masabi ka doon may galit ka sa akin. Lapitan ako, sabihan ako. At mag-usap tayo ng masinsinan kung ano man ang nagawa kong kasalanan. Para mag-usap tayo. Ganon. Yan. Kasi yung nagkadiskusyon ng kami ni ate, sinabi ko sa kanya kung anong mga hinanakit ko sa kanya. Nung mga panahon na namin ni Ate Ami, meron din kaming misunderstanding noon. Pero nakaraan na yun. Nung kabataan namin, natural naman talaga sa mga magkakapatid, yung mga kabataan, ganun yun, na nag-aaway-away. Si Bibi noon, palagi ako niya noon mag-aaway. Pero pag nasa school, pag may problema, siya ang ano bang tawag noon? Kasi palagi akong inaaway, pigpo-provoke ako. Yun doon sa San Felipe. May mga 13-ager din doon. Inaano ako, binubuli ako. Ayoko ng away, ayoko ng gulo. Inaano ako na mag-away doon sa tabi ng ilog. Si Bibi, yung gustong makipag doon sa tabing ilog. Ayaw kay Bibi kasi si Bibi talagang kayang-kayang lumaban. Hindi nagpapaano si Bibi, hindi si Bibi na yung tawag noon? Mabubuli-buli. Ako ang binubuli doon sa eskwelahan at kahit doon sa lugar namin binubuli ako. Kahit babae, malakad dyan. Pag nalakad ako, na tweet, ganyan. Siyempre, tapos, pag nadaan ako nun, tinatawanan ako. Wala naman kong ginawa sa kanila. Para sa kanila, may ginawa ako. Hindi na lang ko napansin. Hindi na lang ako naintindi. Yun si Bibi nag sa akin. Protector noon. Nung nandoon. Pero nung nag-asawa na, nagpunta na sa si Roma, wala na. Kaya ako nag-iiwas na lang. Kasi ayoko ng gulo. Ayoko talaga ng gulo sa mga yan. Kaya yung ko, kung sino man sa inyo, sa mga kapatid ko, ulitin ko ulit, kung sino sa inyo, galit sa akin, sa akin, yan, sabihan ako. Tulad ni ate, ipinagkwento ako doon sa si Roma, na wala akong utang na loob. Minisage ko siya, kinausap ko siya. Kaya lang, hindi naman siya hindi naman siya nakiusap na sa akin. Ayaw niya na makiusap sa akin. Kasi hindi naman ako pinakinggan. Kaya wala na.
In-unfriend na nga ako ni ate. At big block niya na ako sa messenger. Yun. Kaya, ganun. Kasi, kapag pigkukwentuhan ka sa ibang tao, nakakarating man yun. Kasi ang karamihan dyan, may dagdag na. Kaya, yun, inano ko. At saka may proof yun eh. May pinadala sa akin siya daming, sulat. Nasulat niya talaga na wala akong utang na loob. Ate Ami, nabanggit ko yan. Huwag kang magalit. Hindi yung pinadala kay Ate Ami. Pinadala yun sa lawyer ni Ate Ami. Yung lawyer ni Ate Ami, ibinigay sa kanya yung lahat na pinadala ni ating sulat sa lawyer. Ngayon, binigay naman ng lawyer kay Ate Ami. Tapos, si Ate Ami naman, pinadala sa akin yung tungkol sa akin. Si Ate naman, wala akong kalam-alam. May ano pala siya sa akin na wala pala akong utang na loob. Ay dapat sinabihan niya ako direkta. Kung mapapanood mo ito. Binanggit ko. Dapat yung sabi mong wala akong utang na loob sa iyo, dapat ako mismo ang sinabihan mo. Hindi yung nakarating sa sa si Roma, ang nakarating sa akin. Tapos doon pa sa lawyer ni Ate Ami. Sinulatan mo tungkol sa akin. Mali yun. Dapat sinabi mo sa akin na wala akong utang na loob sa iyo. Yun. Kaya yun. Yun ang sabi ko. Sabi ko nga, ang pamilya ni Mama sa ni Papa, parang isinumpa. Kasi nga, tatawa na lang ako. Kasi nga ganito eh. Gaaraway-away. May mga galit sa isa't isa na hindi ko maintindihan. Yan. Pero mabuti na yun na magdistansya sa isa't isa. Para wala ng gulo. Ganon yun. Kung may galit naman pala sa isa, tulad kung may galit sa akin, mabuti na magdistansya na sa akin. Kasi, ayaw ko makipag-plastikan sa akin. Nakikipag, tapos, plastic pa lang sa akin. At may galit pala. Matagal lang may galit sa akin. Hindi ko alam. Tulad ni ate. May galit pala siya sa akin. Na sinabing wala akong utang na loob. Pinagkwento niya. Doon sa si Roma. Tungkol sa buhay ko. Pinagkwento ako sa si Roma. Alam mo naman sa si Roma ha. Alam mo naman ang mga tao, karamihan sa Pilipinas. Hindi mo magganyan. Nakarating. Nandito ako, nakarating sa akin. Kaya, mahirap yung one side lang ang pinapakinggan. Dapat, maganda yun na dalawa nag-uusap kung may galit sa isa't isa. May galit sa akin, dapat sabihan ako. Kung sino sa mga pamilya ko may galit sa akin, i-confront nyo ako. Punta kayo dito, uusap tayo. Dubi, kita tayo sa kung saan dyan na lugar, sa Tim Hortons, magkape, mag-McDonald's, kung saan nyo gusto. Pumapunta ako doon at mag-usap tayo. Huwag dito, kasi kung dito, baka magkagulo, kawawa naman si Papa. Yan. Kasi pa rin matanda na, 93 years old na yan. Hindi na yan din-deserve na marinig ang mga away-away, yung taasan ng boses, yung sigawan. Hindi ganun. Kaya ako, kakalma ako. Ayokong sigaw. Kasi ako mapiktuhan. Nasa remission ako.
Bawal sa akin ang magalit. Kaya nga nagla-live ako. Alam nyo ba kung bakit ang dahilan nagla-live ako? Para therapy ko. Therapy. Wala akong sinisiraan. Linalabas ko lang ang ano ko, ang gusto kong sabihin. Kasi parang therapy ko ito. Kasi ayoko, i-ano ko lang at ako mapaka-apektuhan. At syempre, nasa remission ako. Bawal na bawal na bawal na bawal sa akin. Million times na bawal ang ma-stress. Kasi pag na-stress ka, apektado ang health ko. Yun, mag-away-away na naman dyan. At yung cancer, magagaran niya naman yan. Oh. Ganyan. Nakikita niyo yung Matrix? Yung pelikulang Matrix, no, sa loob ng ganyan, yung mga ganyan papasok doon sa, ano na yung, ano yun? Yung doon sa ship ng ano, ng bida. Ganun yun. Pag ang cancer, ang paboritong kain niyan ay stress, depression. Number 1, gustong-gusto niyan, ang galit ka. Pag nagalit ka, nagbababa ang immune system mo. Gustong-gusto yan ng cancer. Pagkain niya nila yan. Para sila mag-mutate at talagang ganyan, dumami. Yan. Kaya, ayoko magpa-apekto. Kang panahonan nga, may sakit ako, hindi ako pinapaniwalaan na ako ay may sakit na carcinoma, ovarian cancer stage 4. Walang naniniwala. Alam nyo ba kung bakit walang naniniwala? Kasi hindi ako nagpapakita na kaawaan ako. Kahit mga anak ko, yung nagbibisita mga anak ko doon sa, doon kaate, kasi nandun ako, nabisita sa akin. Tamang-tama naman ay may, chemo. Nasa katawan niya ng 2 weeks. Ang side effects niyan, grabe. Hindi ka makatulog. Masasakit ang lahat ng iyong mga kasuan, ang laman mo, tapos masuka ka, hindi ka makakain, wala kang appetite. Iyong mga gums mong iyon, nagpuputok-putok-putok yan dyan, parang yung, yung may soul dyan. Kaya ang pagkakain ko noon, baby food. Yung naisipan ko yun eh. Naisipan ko yun na iyon ang kainin. Kasi, yung matitigas na iyon, hindi ko makain. Ayoko naman na lumunin na hindi ganyan, no? Kaya, nagpabili ako kaya ng canned food. Yung baby food. Yung baby cereal. Minimelt ko yun at yung kinukaan. At pag hindi ko talaga makain, straw. Ini-straw ko yan para diretso sa tiyan. At may iniinom ako hindi pangpasuka. Mahal ang gamot. Mahal ang gamot na iniinom ko noon. Yung para hindi ako magsuka. Anong time na yon, wala akong pera na cash. Yun, si ate muna ang nagagastos ng gamot ko. Pagtapos buwan, yung kahit mahina-hina pa ako, napilit ako magpabangko kahit nahihilo ako. Kasi parang wala kang lakas talaga. Kahit ito nga ganito, hindi ko mabuhat. At itong bowl, itong cup na yung, cup ko. Ito, hindi ko ito mabuhat kasi wala akong lakas. Pag sobrang bigat. Pigaganyan ko yun, Kaya nga nagbili doon sa ating mga, milamay na cup, ganun. Yun. Para yung magamit ko. Yan. Pero hindi ako nagpakita sa mga anak ko na mahina ako. Minsan, nag-iiyak talaga ako. Siyempre, bakit ako? Paano bang parusa to sa akin? Anong nangyari? Yan pala, dahil sa depression ko. Kaya yung, na-realize ko na ang mga nangyari sa buhay ko. Kaya ako palagi naluloko. Bakit kung sobra kong tiwala. Kahit pamilya mo yan, relatives mo, basta pera ang pag-uusapan, huwag kang sobrang tiwala. Yan. Totoo yan.
sa pera, pag pera, huwag magtiwala. Kaya yun nangyari, yung ibang tao yun. Naluloko ako, pero yung ano na nagkasakit na ako, na-realize ko, ang lahat na nangyayari sa buhay ko, ganun pala, kaya pala ako palagi naluloko, kasi sobra akong tiwala. Yun. Pero ngayon, wala na. Wala na akong tiwala talaga. Maduda na ako masyado. Hindi na ako basta-basta tiwala. Kikilalanin ko muna bago ako magtiwala. Kahit pa yung kilala mo, taon bago mo makikilala ang isang tao. Kasi, ganito yun ha. Ang iba kasing tao, kung ano ang gusto mo makita sa isang tao. For example, naghahanap ako ng mga kasama ko sa buhay. Kung ano ang gusto ko, iyon ang ipapakita. Yun talaga, kasi alam ng mga lalaki kung ano ang gusto ng, ano ang weakness ng mga babae. Alam yan. Alam yan, kaya yun ang pinapakita. Oh. Ay pag naniwala ka, na yun pala ay ang, ano, yan, maluloko ka. Oh. Ganun. Ganun nangyari sa akin, naloko rin ako. Kaya ngayon di na. Dapat kilalanin mo ang isang tao ng matagal. At kilalanin mo nga tanong ka muna sa, ano, sa ibang tao. Kung ano ang pagkatao niyan, bago ka magtiwala. Kahit pa'y magpakita sa iyo ng kabutihan, sa umpisa lang yan, pag nakapasok ka na sa bitag, lalabas at lalabas ng ugali niyan. Ganyan yan. Kaya, wala na akong tiwala talaga. Kaya mga anak ko, pinapayuhan ko sila na huwag silang gumaya sa akin. Na sobrang tiwala. At sinabihan ko rin ang mga anak ko na magmahalan sila bilang kapatid. Kapag ang isang kapatid na walang-wala, tulungan. Hindi yun, nakita mo na yung kapatid mo naghihirap, aanuhin mo pa, papahirapan mo pa, ay mas hindi yan maganda. Kasi kung yung hinanakit no ng kapatid, ang luha noon, ang sakit ng loob noon, karma yun sa taong gumawa. Hindi man ngayon makakarma, darating ang araw noon, magkakarma yun. Kasi marami na akong nakita na gano'n na nangyayari. Kung kailan tumanda na, doon na nakarma. Kaya grabing grabe yung mga nangyayari sa buhay. Yeah. Dapat magkakapatid, nagmamahalan, nagtutulungan, at hindi dapat magkumpetensyahan. Kaya kung kayo may mga anak, ipayo nyo yan sa kanila. Ipayo nyo na ang magkakapatid magtulungan. Huwag magkumpetensya na ka sa iba. Huwag lang sa mga kapatid mo. Kasi unfair yan. Kasi sa magkakapatid, merong mayaman, merong maghihirap. O ano yun eh. Unfair yun. Nakukumpetensyahin mo yung kapatid mong naghihirap. At aanihin mo yung bubulihin mo. O diba? Masama yun. Kaya yun ang inano ko sa mga anak ko. Na wag ganun.
magmahalan sila at magtulungan. Magtulungan. Yung pag walang ano, ang kapatid nila na walang-wala, tulungan. At hindi mo dapat, kahit sa sino sa inyo, gawing katulong ang iyong kapatid. Kasi unfair yan. Magkuha na lang kayo may ibang katulong. Hindi dapat gawing katulong ang kapatid, lalo na kung walang sahod. Alilanghanin lang. Mali yun. Wala kang karapatan, o kahit sino, na gawin mong katulong ang kapatid mo. Tapos papakainin mo, pagkatapos pagkukwento mo kung saan na pagmamayabang mo na binigyan ko yan. Yan, tapos walang utang na loob. Hindi ganyan, mga ama na yan. Hindi maganda yun. Dapat ang kapatid, protektahan mo. Aayusin mo ang buhay niya. Lalo pa kung walang kaalam-alam sa buhay. Ayusin mo ang buhay niya. Lalo na kung baguhan dito sa Canada. Dapat ayusin ang buhay. Kasi, lalo pa kung bata pa, walang kaalam-alam. Dapat turuan. Hindi yung na walang kaalam-alam sa buhay. Pagkatapos, gagawin lang katulong. Tapos, pagsasalitaan, aabusuhin. Yun, mali yun. Maling-mali. Kasi, yung ginawa nun, hindi makalimot. Nandyan lang eh. Naka-record dyan. Pero one time na isasabi yung mga hinanakit niya. O, yun lang. Kaya kayo, mayroong mga kapatid, magmahalang kayo. Kaya hang ako doon sa mga ibang magkakapatid na talagang maganda ang samahan. Meron akong kaklase noon na talagang matulugin siya sa kanyang mga kapatid at hindi susumbat. Tinutulugan talaga at hindi sinisiraan yung kapatid. Talagang hanggang ngayon, intact pa rin silang magkakapatid. Kasi pinagmamasdan ko sila eh. Kilala ko sila. Tagal na. Ngayon, nagtutulungan silang magkakapatid. At iyon, pinasok pa ang trabaho yung kapatid niya kung saan siya nagtatrabaho. Diba magandang yun, samahan, nagtutulungan, nagmamahalan bilang magkakapatid at nagre-respetuhan at hindi nag-iinggitan. Isa pa, kahit ang isang tao na naging katulong o naging kasambahay, naging domestic helper, o kung ano pang tawag niyan. May karapatin siya na gusto maging mabuti ang buhay. Huwag uling nakikita ng nagiging mabuti-buti na ang buhay. Gagawa ng kasamaan para i-destroso ang isang tao. Mali yun. Para hindi walang mangyari sa buhay niya. Mali yun. Dapat tulungan nga. Dapat i-discourage nga ang kapatid. Hindi yung dinidiscourage mo. Natatawanan mo ang isang kapatid. Mali ang i-discourage. Dapat ibigyan mo siya ng encouragement. Okay, ganyan. Gumawa ka. Naging mabuti ang buhay mo. Ganyan. Tulungan mo. Hindi yung gusto mo, ikaw lang ang pinakamayaman, ikaw lang ang maging mabuti ang buhay. Dahil ang karamihan na iyan, maiiwan yan dito sa mundo. Pagdating ng araw, lahat tayo mamamatay. Ang lang yan, ganyan lang isang pair lang na damit, isang sapatos, ang masusuot. Si mama nga, walang sapatos, hindi just lang. Magandang damit, pero mabubulok yun.
Ang magandang alaala maiwan dito sa mundo, yung maging mabuti ka sa kapwa, yung maging mabuti ka sa kapatid. Iyon ang dapat maiwan dito sa mundo. Hindi yung nakita mo na naghihirap na ang kapatid mo, pahihirapan mo pa. Kasi wala siyang karapatan, maging mabuti ang buhay. Diyan ka lang, aapak-apakan lang kita. Diyan ka lang. Hindi ka pwedeng tumaas, hindi ka pwedeng maging level ko, ka-level ko. Diyan ka lang. Yan. Unfair yan. Unfair na unfair yan. Dahil bawat tao may karapatan din na maging mabuti ang buhay. Yan. At huwag humusga sa kapatid. Huwag mong sabihin ang kapatid mo ganito, ganyan, ganyan. Mahili yun. Dahil kapatid mo yan. Para kang tumingin ka sa salamin, tapos sabihan mo yung ano mo, o pag ganyan, o. Diba pag naganyan ka, ilan ang nagbalik sa'yo, o. Pag ganyan ka, o. Ganyan. O diba, 3? O, ganun yun. O, iduro-duro mo ang kapatid mo, ganyan, ganyan, ganyan ka, o. O ibaliktad mo, ilan ang nakaturo sa iyo? 3, di ba? Ganyan, no? See? Katuro, ganyan. Parang nag-ano ka sa kapwa mo, ay parang nakatingin ka sa salamin. Yun. Ako hindi nagmamagaling. Yan, hindi ako nagmamagaling. Na ano ko lang sa mga experience ko. Yun lang. Na experience ko sa buhay. Lalo na sa mga pigdaanan ko. Yun, ang mga hinanakit ko sa buhay. Kinakausap ko ang counselor ko. May counselor ako. Nagka-counseling ako. Lahat ng mga nangyari sa buhay ko, nasa counseling yan. Nasa counseling, susulat. Naka-record yan. Lahat. Kaya sabi sa akin, pag nag-ano yan, ilabas ko ang sakit ng loob ko. Ilabas ko kung ano man yun. Kasi masakit sa ulo pag palagi mong iniisip yung mga ginawa sa iyo. Yung mga nakaraan. Kasi may time talaga na napapanaginipan mo yun. Yun, napapanaginipan talaga di umalis. Bigla na lang parang nakabalik ka sa panahon na yun. Yun, nung nandoon ako kasabay ni ate, palagi ako doon na nightmare. Palaging Kaya yan. Kaya, yan lang ang masasabi ko. Maswerte yung magkakapatid na nagkakasundo, nagmamahalan, nagtutulungan. Maswerte talaga. Blessing yun sa magulang, saka sa magkakapatid na nagmamahalan at nagtutulungan ang magkakapatid. Hindi yung ipagkukwento sa ibang tao para maging para ako, kukwento ko doon sa ibang tao na hindi naman kilala yung kapatid ko. Sisiraan ko siya. Gagawa ng kwento. Pakatapos makakarating naman sa akin. Malay mo, may mga dagdag pa. Pero coincidence man, na alam ng taong iyon kung ano-ano mga kwento, kasi accurate naman. Kaya, paano din naman alam yung kinintuhan kung ano talaga ang pagkatao ko, kung ano ang mga ko. Kung hindi talaga sinabi, kaya accurate. Pero kung sinabi sa kapatid, si Juby, ganyan, 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 ganyan. Ay, kung may dagdag na, malalaman mo kung may dagdag na. Ako, hindi ako naninira dito. Kaya nga, nag-live ako. Alam niyo kung bakit, uulitin ko ulit. Ayokong i-keep dito ang galit ko. O sama ng loob ko. O ang para ako nagtiterapi. Nakikiusap sa aking counselor.
Kasi ganyan pag nagka-counseling ka. Lahat ng mga hinanakit mo sa buhay, lahat ng mga, isasabi mo yan. Kaya, saka, minsan, talaga ako, yung, nakikinig ako ng tugtog. Yung, alam mo ko, mga pagtugtog na, yung mga gospel song. Yan. Magandang mga gospel song. Kasi, maganda sa pakinggan. Yan. Paborito ko si April Boys, yung mga kanta ni April Boys. Paborito ko yun. Yan. Okay. Ano pa? Ano pang sasabihin ko? Ako, nasa remission. Ginagawa ko ang lahat na, yung alagaan si Papa. Pero may time, diba, na si Papa, siyempre, 93 na. Minsan, mapili sa pagkain. Siyempre, minsan, parang napipikong ka na rin. Ganyan. Kasi, ginagawa mong lahat. Tapos, minsan nga, naiyak na lang ako. One time, naiyak ako kasi nga, hindi nagustuhan ni Papa yung linuluto ko. Pero nga, naunawaan ko na lang. Natututo na lang akong pakisamahan si Papa kasi paano ay matanda na. Kaya inaano ko na lang, yun tawag doon? Iniintindi ko na lang. Inuunawa ko na lang. Dahil one time noon dinala ko sa pagkain, ayaw niya ng pagkain kasi nga wala daw lasa, walang asin. Walang asin yung linuluto ko. Yun. Kaya, yun, rin ako, naiyak ako sa kitub ko, umiyak ako. Umiyak talaga ako. Kaya lang, siyempre, pag yun, nalipas din naman. Ayun. Kaya inintindi ko na lang si Papa. Kasi siyempre matanda na yun, 93 na. Blessing nga sa edad niyang iyan. Nagahang on pa si Papa. Ang iba wala na. Karamihan dito, talagang sa edad niyang iyan, talagang wala na. Kaya, sa pakikipag-usap kay Papa, dapat mainahon na, hindi yung mataas ang boses. Kasi siyempre, nakakaaraw na yun sa kanya, nakaka-stress din. Ganun. Kasi ganyan talaga pag, siyempre, matanda na, may naramdaman. Nagiging nagiging, siya, yung tawag nun. Naawa siguro sa sarili niya. Pero, strong si Papa. Strong siya. Kaya, minsan yung namamaga ang paa niya, hindi siya makalakad. Parang, kumbaga, yung, na rin siguro siya, masabi siya, pabigat siya, ganyan. Pero, try ko naman ang lahat na, na ginagawa ko. Try my best talaga. Yan. Naakyat ako doon sa taas. Dinadalahan ko ng pagkain. Minsan doon ako nakain sa taas at nanonood ng TV. Pinapanood namin yung yung Rapi Tulfo at mga cowboy. Paborito ni Papa, cowboy. At ako naman, minsan sabi ko, yung action movie. Napanood kami niyan. O pag nababa na ako. Tulog na. Kaya, maganda sa magkakapatid talaga yung nagkakasundo. Kahit may galit ka sa magulang mo,
Isipin na lang na si Papa ay 93 na. Ganun. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang buhay ni Papa. Baka sa pagtulog niyang iyan, hindi na gumising. Kasi karamihan sa mga matatanda, ganyan eh. Na hindi na nagising. Tapos yung galit mo sa ama mo, magigilty ka pagdating ng araw kung wala na si Papa. Ano pa? Wala na. Kahit ka pa magsisi, maghingi ka ng tawad, hindi na yun magsabi, oh, Pa, I'm sorry, ganyan, may nanakit kasi ako sa'yo, kaya hindi na ako nagpunta sa'yo, ganun, galit ako sa'yo, oh, I'm sorry, pero nagsorry ka pa rin. Hindi na yun maririnig. Kahit pa ilang beses ka pagsisihan kung ano yan. Kasi may time talagang ganun eh, darating yun, na pag wala na ang isang tao, kahit pa anong galit mo sa isang tao, nawawala yun. At yun, makaramdam ka na ng guilt. Kaya, yun, alisin yun. Kahit ano pang galit sa isang magulang, bisitahin pa rin si Papa. Kasi hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung kailan ang buhay ng isang tao. Lalo si Papa, 93 na. Kahit sino sa atin, hindi natin alam kung ano kung gigising pa tayo bukas. Walang nakakaalam. Kaya mas maganda yun, matulog ka, walang galit sa dibdib mo. Ganun. Wala kang galit. At magdasal. Yan ang ginagawa ko. Nagdadasal ako. Kung ano man mga nagawa kong kasalanan, naghihingi ako ng tawad sa Panginoon ng Jesucristo. Kasi tao lang naman tayo. Kung may pagkakamali tayo. Pero hindi ako nang loko ng kapwa ko, kapatid, ha? Hindi ako nang loko. Hindi ako nang gancho ng kapatid. Hindi ako ano ba yun tawag noon? Inuto-uto mong kapatid mo. Hindi ako ganon. Dinadaan ko na lang sa tawa. Hindi ko linuloko ang kapatid ko para lang ako magkapera. Kaya wala akong pagsisisihan sa bagay na yan. Alam kong walang hinanakit sa akin ng iba kong kapatid. Yung mga kapatid ko, na, si Dubi linoko ako, si Dubi dinaya ako, si Dubi ginancho ako. Si Dubi hindi sa akin binigay yung pera ko. Wala silang hindi sila hindi nila ako pwedeng sabihin ng ganyan. Kasi wala akong linulokong kapatid. Hindi ako namimira sa kapatid ko. Okay, kahit sa magulang ko. Hindi ako namimira sa hindi ko, tawag noon sa, makalimutan ko na. Linuloko ko si Papa. Napirahan. Kasi may guilty conscience ako eh. Ang guilt, iyan ang ang masamang kaaway. Kaya kung wala kang awa, kung mayroon kang awa at mayroon kang guilty conscience, huwag kang manloko. Kasi, kahit pa magpretend, hindi ako nang loko ng kapwa. Dili-deserve ko yun. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi sila ganyan.
Pero deep inside, yun ang kakainin niyang ano mo, konsensya mo. Lalo na pag ang isang tao'y patay na. Yung taong iyon nalinuko, dinaya, ginancho. Ano pang tawag yan? Marami pa. Ginulangan. Ginulangan mo nga ako. Ginulangan. Hala. Oh. Wala na yun. Namatay yun, may hinanakit. Oh. Karma yun ang balik. Balik. Hindi man ngayon, pero darating ang araw. Darating ang araw, pagbabayaran yun. Kasi takot ako sa ano karma. Kasi ang karma ay maano yan. Kaya ayoko mangloko ng kapatid ko. Ayoko mangloko talaga. Kasi mangloko sa magulang. Ayoko. Kasi yan ang karma yan, darating yan. Lalo na pag wala ng isang tao. Kapag wala ng ang taong linoko, ay yung guilt na yun. Unti-unti ano yan. Hindi yan mawawala sa isipan. O yan. Kaya magmahalan ang magkakapatid. Igalang ang magulang. Mahalin ang magulang. Kahit pa yan hindi naging mabuti sa'yo, magulang pa rin yan. Igalang pa rin. Mahalin pa rin. Kaya, huwag ng galit sa magulang o sa kapatid. Kasi magkakapatid din. Magkakapatid. Hindi dapat na maging mortal na kaaway ang kapatid mo. Mabuti kung may ginawa sa iyong masama. Halimbawa, kinonsente ang asawa, namulistyahin ang kapatid. Iyan ang walang kapatawaran. Hindi mo, yung kapatid mo, hindi mo pinagtahan at masama. Hinayaan mo. Namulistyahin siya. For example, tulad ko, may asawa. Hinayaan ko si Alec na, binigyan ko si Alec ng permiso, mulistya ng kapatid ko. Wala yang kapatawaran. Tapos yung kapatid mo, nagsumbong sa'yo, hindi mo pinapaniwalaan, pinapabayaan mo lang. Pagdating ng araw, pababayaran mo yan. Yan. Kaya, yan ang walang kapatawaran. Wala yang kapatawaran. Pagbabay at talagang pagbabayaran yan. Kahit pa sabihin mo na, gawa-gawa niya lang yan, nag-hallucination lang yan, nag-delusion na lang yan. Hindi yan nangyari yan. Pero deep inside, alam ng taong yun ang totoo. Kaya, ang kapatid, dapat protektahan. Ang kapatid dapat mahalin, ang kapatid dapat tulungan, ang kapatid dapat hindi gulangan, hindi dapat gantuhin, hindi dapat lukuhin, hindi dapat dayain. Ganun. Kaya yan ang mga ina-advise ko sa mga anak ko. Magtulungan silang magkakapatid at magrespetuhan.
At wala akong favoritism sa mga anak ko. Kasi di mo alam, pag may favoritism ako sa mga anak ko, yung isang anak na yun, maghinanakit yun sa akin. Mahirap yun, mali yun. Kaya, yun. Kaya, saka, ako tulad ko, si Dean may asawa na. Hindi ako nakikialam sa buhay ng anak ko, yung asawa niya. Hindi ako hindi ako naga-against kung sino man asawahin ng mga anak ko. Hindi ako yan. Hindi ako, kasi, siyempre, pag nag-against ako sa asawa ng anak ko, mahinanakit ang aking anak. Magagalit sa akin. Ayoko ng ganyan. At, siyempre, mahalin mo ang iyong apo. Yan, mahalin mo yung apo. Hindi mo yung dapat talikuran yan. Talagang, hindi mo yung dapat na, wala akong apo. Hindi pwede. Tanggapin mo na may apo ka. Kaya ako, may apo ako. Tanggap ko yan. Tanggap ko ang apo ko. Hindi ako pwedeng sabing, ay, ayoko, may apo ako, ayoko. Hindi pwede. Kasi, kita naman sa mukha ko, na ako ay matanda na. May wrinkles na. Yan na, puti ng buhok ko. See? Tsaka, kahit palang beses ako magparitoke, madideform lang ang mukha ko. Kababanat ng tanggapin. Ang pagtanda, tanggapin. Kasi lahat ng tao, tatanda. Nag-search ako dyan sa Google tungkol sa mga artistang nagpaparapabanat, ay, ang karamihan nadideform na. Tanggapin. Ako, tanggap ko na. Tanggap ko na ako ay, matanda na. Tanggap ko na ako ay may apo na. Tanggap ko na yan lahat. Tanggap ko na ako mataba. Paano naman makutataba? Ay, syempre, masarap kumain. Yung nagkasakit ako, sobra ang payat ko. My goodness, hindi na maganda. Kapag ang isang tao nagkakaedad na, hindi ka pwede nang magpapayat na sobra. Kasi, siyempre, yung muscle mo natutunaw na, na wrinkles na. Kaya ako, okay lang ang ganito. May wrinkles pa ako dyan. Okay, tanggap yan. Kasi, talagang nasa edad na. Hindi na yan dapat talikuran na, ayoko ng ganyan. Hindi. Kung artista ka, okay lang na magpababa ka ng edad. Magpababa ng edad. Yan, okay lang yan. Kung artista ka. Ay, pero kung hindi naman artista, bakit ka magpapababa ng edad? Yun ako, ano-ano ng mga sinabi ko. At late na dito. Yun. At yun nga pinipray ko kasi gusto ni Papang makabakasyon sa Pilipinas. Yun ang gusto niya. Sana mangyari pa rin. Mangyari pa rin ang makauwi siya. Kasi na-postpone yung flight namin eh. Dapat nandyan na kami. Pauwi na kami ngayon dito. Wala na bagay yung ticket namin. Parang wala na. Last minute kasi na-postpone yung flight namin. Kaya yun. Simula noon na hindi na kami yung flight namin na postpone. Hindi ko pa, wala pa akong lakas na umpisa yung tapusin yung mga kahon na idodor to door. Pero kailangan ko ng energy para ma-impake ko na yung mga gamit na yan para maipadala na doon ka ate amin. Alam mo, sasabihin ko sa inyo, mahal ko ang lahat ng mga kapatid ko. Yun. Lahat mahal ko sila. Mahal ko ang magulang ko, mahal ang kapatid ko. Yun. Kung hindi nila ako mahal, okay lang. Basta mahal ko sila. Kasi ayokong matulog ako na may galit. Mahirap kaya yun, na may galit ka.
ka rin maapektuhan. Saka pag sobrang galit mo sa dibdib kasi pinagdaanan ko na yan. Ako rin ang apektado. Ako rin ang nagsuffer. Okay nga, nagkasakit ako. Diba? Nagkasakit ako. Dahil wala na rin sa puso ko ay galit. Galit sa mga taong nangloko sa akin. Mga taong nagpahamak sa akin. Yan. Nandyan, ilang taon ako simula pa na punta ako dito sa Canada. Nung 80s yun. Kailan lang ako nahimasmasan sa mga nangyari sa akin. 2021, yung nagkasakit na ako. Doon ako nakapag-isip-isip na pinarusahan ko pala ang sarili ko. Pinarusahan ko talaga ang sarili ko kasi hindi ko talaga matanggap yung mga nangyari sa buhay ko. Pinarusahan ko ang sarili ko. Pinahirapan ko ang sarili ko. Pero sino rin ang talo? Ako. Ako rin ang naghirap emotionally. At yun nga, nagkasakit ako. I-imagine ba naman, ang nag-umpisa yung pumasok na yung galit ko. Yung late 80s. Doon na yung galit ko talaga. Mga galit ko sa buhay. Tapos, lumala yun. Yung nagkaanak ako. Kasi diba nagkakaroon ng depression. Doon na nabuksan. Pero hindi ko masyadong alam kung anong depression ng panahon na yun. Hindi ako nag-counseling. Hindi ko pa alam kung ano ang definition ng depression. Pero ngayon, dahil may Googles na, lahat ng gusto kong alamin, nakukuha ko sa Googles. Kaya, pasalamat ako sa Googles. Kaya ngayon, kapag ako, yung stress, kasi hindi nawawala, linalabanan ko. At tulad ngayon, sinasabi ko ang para ako nagte-therapy. Kasi pag ilinabas ko na, ipinagkwento ko na, ipinagsabi ko na kung ano ang naramdaman ko, parang yung dito, nawala na, hindi tulad noon, nandito lahat yan. Kaya ang ko sa buhay ko, wala nang direksyon. Para akong kumikilos noon na parang robot. Kaya, pero ngayon, alam ko na mga nangyari sa buhay ko. Ayun, at natuto na rin akong maging kalma. Naano ko na rin ang depression ko. At ayokong magalit. Ayoko, kahit iprovoke ako ng sino, talagang nakakaya ko ng, ano bang tawag nun? I-control. Yun, pag hindi ko na-counseling ako. Para doon ko isabi ang mga kung anong naramdaman ko. Ganun. Okay. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung sino man kayo, maraming salamat. Yan. Para ako nag-therapy, nag-counseling. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Okay. Kung sino man sa inyong nanonood, maraming salamat. Okay. God bless guys. God bless you all. God bless me. Okay. Maraming salamat. Kumusta na lang sa inyong lahat. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay.